Sama-sama tayong magiging tarakili. Mga kapuso, wala pa rin patid ang ating pagsaksi sa iniwang pinsala ng Bagyong Juan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. 2 ang patay at mahigit 1 milyong individual ang apektado batay sa tala ng NBR-RMC. At marami pa ring lugar na pahirapang maabot ng tulong dahil sa nawasak na mga kalsada at pagguho ng lupa. 14 na bayan sa Isabela ang apektado ng baha dahil sa Bagyong Juan. Ilang lugar ang wala pa ring kuryente. At mula sa Santiago, Isabela, saksi live si June Veneracion. June? Pia, pinangagambahan ng mga lokal na opisyal dito na tataas pa ang bahang nararanasan sa 14 na bayan dito sa Isabela. Sa bayan nga ng Rojas ay abot bubong ang baha na ayon sa mga residente roon ay ngayon lang nila naranasan sa nakalipas na 7 taon. Naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa iba pang parte ng Luzon. Halos walang makita sa lakas ng hangin at ulan. Daluyong na tila nilamon ang mga bahay sa tabing dagat. Sumisipol ang hangin. Ang bagsik ng nooy Super Typhoon Juan. Buong-buong naramdaman sa Catanduanes. Buong araw kahapon, hinagupit ng Super Typhoon ang Kabikulan. Ayan na yung tubig. Kabilang ang Camarines Sur. Tila laruang iwinasiwas ang tulay na ito sa bayan ng Kamaligan. Umabot sa signal number 5 ang ilang bahagi ng Bicol Region, Northern Luzon at Central Luzon. Yan o, Jay, ang laki o yung kasunod. Gaya sa Aurora. Ang laki! O, Dave, bilis, labas doon. 2 senior citizen ang muntik matangay ng rumaragas ang alon. Pahirapan masagip ang 2 habang humahampas ang mga alon. Sa Dinalungan, Aurora, naglandfall ang bagyo bago nito tinawid ang Luzon. Nasaksihan natin ang hagupit ng bagyo sa Isabela. Alas 5 na lang umaga, nandito kami sa sentro ng Santiago, Isabela. Ito yung iniwang pinsala ng Bagyong Juan. Mga nilipad na yero. Dahil napakalakas din talaga yung hangin kagabi. Nagkalat din ang mga putol na sanga at iba pang bagay na tinangay ng hangin. Maraming poste at kawad ng kuryente ang pinabagsak. Kaya 33 lungsod at bayan ang nawalan ng supply ng kuryente. Isa sa nasira ang bahay na ipinamana ng mga magulang ng asawa ni Maribel. Nang mawala ang kanyang kabiyak, sa kanya naman ito ipinamana. Masakit sa loob ko man na sabi ko, binta na natin. Ako wala rin, hindi natin mapapagawa. Akong gano'n. Masakit man sa loob ko. Wala rin akong magawa. Masakit po eh. Siyempre po first time namin na makaranas ng ganito na mabaha ka. Tapos okay lang po na mabaha. Basta wag lang po masiraan ng ganito kasi ang hirap po makamove on. Sa bayan ng Rojas, bubong na lang ang nakalitaw sa ilang bahay na binaha. Nababaha po kami lagi, sir, kaya lang hindi po ganito kalalim. Lumalaki na po ang tubig dun eh. Kaya nag-alala na kami. Sa mga pagkakataong gaya nito, makikita ang dedikasyon ng mga rescuer. Kahit sagwan lang paminsan ang panlaban sa agos ng tubig, tuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Pero isa lang ang kanilang pakiusap. Alam kong may dadating po na tubig na malaki. So kailangan pagkasan na namin po sana na mag-evacuate. Kung minsan yung mga tao kasi, may mga katigasan din ng ulo dahil hinihintay nila na akala nila hindi ganyan kalaki. May mga alaga, mga hayop. Sa monitoring ng Isabela PDRRMO, sa ngayon, 8 bayan ang lubog sa baha.
Lubog at hindi na rin madaanan ang lahat ng overflow bridge, gaya ng nasa Kawayan City. Daanan pa naman ito papuntang mga liblib na lugar. Meron namang alternatibong ruta, pero mas malayo nga lang. Ito na ho yung inaasahan naming epekto dahil sa tubig ulan, mga baha mula ho sa Quirino Province and Aurora Province. So pupunta ho na kasi dito ho sa Isabela. Malawakang pagbahari ng naranasan sa lungsod ng Ilagan. Mahigit 5,000 residente ang lumikas doon. Inilikas maging ang mga alagang hayop. Sa gitna yan ng patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Ngayong umaga, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ehensya ng pamahalaan. Tinatayang 1.4 milyon na Pilipino ang pinalikas bilang paghahanda sa bagyo. Pinakamarami sa Bicol. Pinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Ayon sa NDRRMC, di bababa sa 2 ang nasawi. Ang isa, nalunod sa Viga, Catanduanes. At ang isa, nabagsakan ng debris sa Catbalogan, Samar. Sa iba't ibang panig ng bansa, 71 kalsada ang di pa rin madaanan hanggang kaninang umaga. Nagpapatuloy ang mga clearing operations ng DPWH. Mahigit 1,000 bahay ang nasira. Halos 100 ang mga ito tuluyang nawasak. Ang good news, Pia, ay balik na ang supply ng kuryente sa 22 munisipyo dito nga sa Isabela. At live mula rito sa Santiago, Isabela, para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. June, isang tanong lang, kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Yun din ang isang good news, Pia, bagamat may nararamdaman pa tayong konting hangin, ay importante dito walang malalakas na pag-ulan na nararanasan. Yun nga lang, kung hindi man malakas ang ulan dito, kung bumababa naman yung tubig mula doon sa mga kalapit probinsya gaya ng Quirino at Aurora, dito rin ang bagsak noon. Kaya yung tubig doon, magpapabaha rin dito sa Isabela. Pia. Alright, June, maraming salamat at ingat kayo. Si June Veneracion po, nag-uulat live mula sa Isabela. Patay sa pagguho ng lupa ang 5 taong gulang na kambal sa Kayapan, Nueva Vizcaya. At ayon sa mga pulis, alas 2:30 ng madaling araw kanina, natabunan ng lupang gumuho mula sa bundok ang bahay ng mga biktima habang natutulog sila. Sa tulong ng kapitbahay, nahukay ng kanila ama ang mga bata pero dead on arrival sila sa ospital. Sugatan ang mga magulang ng kambal at isa pang bata. Sa pananalasa ng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng Aurora, tila binura ang ilang komunidad sa dalampasigan. At ang ilang residente hindi malaman kung paano sila magsisimulang muli. Mula sa Balera, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, titiyakin daw ng mga otoridad dito sa Aurora na makukumpuni kaagad yung nasirang national road nila dito para nga makapaghatid kaagad ng mga tulong at nasira ngayon, Pia, dahil sa matinding daluyong o storm surge. Hindi na makilala ng mag-asawang Michelle at Joel Mamugay ang lugar nila nang balikan nila ito kanina. Wasak na komunidad ang binatna nila matapos manalasa ang daluyong o storm surge sa Gupa, Dipakulaw, Aurora na nasa gilid ng Pacific Ocean. Mabutit lumikas sila bago pa yan mangyari at sa evacuation center na nagpalipas ng magdamag. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. Walang nakakaligtas sa mataas at malakas na storm surge. Wasak ang bahay, nabunot ang mga puno, ang malalaking bato, nabuhat patungo sa kalsada. Mabuti na lang sumunod ang mga residente na lumikas, kaya walang napahamak sa kanila. Ang iba, may konting naisalbang gamit bago nawasak ang bahay. Pinuntahan ko pa rin po siya. Nung nakita ko po siyang wasak na po yung mga dingding niya, yung mga gamit ko po sa loob, nailikas ko pa rin po yung mga damit namin. Stranded naman ang ibang motorista sa Sitio Ampere. Nawasak kasi ang malaking bahagi ng National Road. Malalaking alon din kasi ang lumamon sa lugar sa kasagsagan ng pananalasa ng superbagyong Uwan. Kaya tila nagkadurog-durog ang highway.
Ito yung daan patungo sa bayan ng Dinalungan kung saan naglandfall sa Aurora ang super bagyong Uwan. Kasunod noon ang bayan ng Kasiguran at ang dulo ang bayan ng Dilasag. Sa lawak ng pinsala na nangyari dito dahil sa storm surge, ang tanong ngayon, hanggang kailan pa makukumpuni ang kalsadang ito? Kasama rin sa apektado ang mahabang bahagi ng bayan ng Dipakulaw. Kaya ang ibang residente, lakad ng solusyon. Nakadeploy na sa ngayon ng heavy equipment ng DPWH para ayusin ang highway. Sa Baler, hindi rin nakaligtas ang mga establishmento sa Sabang Beach. Wasak ang pinaghirapan ng mga negosyante. Iniisip ko, kinokontrol ko lang para malakas ang loob ko. Dahil wala din po mangyayari pag iisipin mo na yung ganito ay. Hindi rin nakaligtas sa storm surge ang pader ng Aurora Police Provincial Office. Pinadala namin dito ng heavy equipment, yung backhoe. And natakpan namin. But nung time na naglandfall na yung Typhoon Uwan, nandun na po, bumagsak na, tuluyang bumagsak. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang bubong ng eskwelahang ito sa Kasiguran, Aurora. Bukod dyan, marami pang bahay at iba pang establishmento ang nawasak. Sinagip din ng Coast Guard District Northeastern Luzon ang isang lalaking sugatan matapos tamaan ng lumipad na yero. Nagsagawa na ng road clearing operation sa ilang lugar doon para matanggal ang mga nakahambalang na mga poste at kable. Kaya sa pinakahuling pakikipag-ugnayan natin ngayong gabi sa PDRRMO ng Aurora ay nananatili raw na zero casualty ang kanilang lalawigan kahit pa nga maraming nasira dulot ng super bagyong Uwan. At live mula rito sa Baler, Aurora para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Ian, naipakita mo kanina yung ibang lugar dyan sa Aurora na talagang wasak na or talagang sira yung mga establishmento. Alam naman natin na yung mga resort dyan, sikat na puntahan, tourist destination, may makukuha ba silang tulong mula sa LGU o sa national government para agad makabangon? Yes, Pia, yan nga talaga yung itinatanong din sa atin ng mga business owners. Sana raw umaapila sila doon sa gobyerno at maging sa DSWD na kahit papaano ay mabigyan sila. At yan naman, Pia, ay iniisa-isa ngayon ng pamahalaang lokal at idudulog nila ang mga ito sa mga national government agencies para mabigyan ng karampatang ayuda ang ating mga kababayan na nasalanta sa iba't ibang panig ng Aurora, Pia. Alright, maraming salamat at ingat kayo. Ian Cruz nag-uulat live mula sa Aurora. Pahirapang makalusot ang mga galing Abra at Ilocos Sur patungo naman sa Cagayan. Hindi po kasi madaanan ang Abra-Kalinga Road kasunod ng hagupit ng Bagyong Uwan. Saksi, si Rafi Tima. Ganito kalakas ang agos ng tubig sa ilog sa Tanudan, Kalinga noong kasagsagan ng Bagyong Uwan. Hindi lang pagbaha, kundi landslide ang sumalanta sa ilang bahagi ng lalawigan. Biyaheng Cagayan ng aming team mula sa Ilocos Sur nang datnan namin ang bahaging ito ng kalsada sa barangay Balbalasang sa bayan ng Balbalan. Ilang metro lang mula sa natumbang mga kawayan sa kalsada, nakaharang ang malaking guho ng lupa. Ilang landslide pa ho ba yung hindi pa nakiklear dito? Dito lang, mga 2-3. 4 pa, tinignan ko yung bahay ko dyan, talaga, binuhat ng hangin. Sa laki ng guho, kakailanganin ng heavy equipment para ito ay mabuksan. Kaya sa ngayon, putol itong Abra-Kalinga Road. Hindi pwedeng makalusot patungo sa iba pang bahagi ng Kalinga at sa Cagayan kapag galing ng Abra at Ilocos Sur. Sa Ilocos Sur na sumailalim sa signal number 4, pabugso-bugsong hangin ang aming naranasan bago maghating gabi. Bagamat malakas, hindi naman ito tumagal. Wala rin ang malakas na ulan na pinangambahan ng lokal na pamahalaan na pwedeng magpabaha sa probinsya. Pero nagkalat sa kalsada ang mga yero at iba pang bagay na tinangay ng malakas na hanging dala ng Bagyong Uwan. Pagsapit ng umaga, todo linis na ang mga residente ng mga nagkalat na punong binuwal ng bagyo. Agad na rin nakabalik sa kanilang mga tahanan ng karamihan sa mahigit 5,000 individual na lumikas bago dumating ang bagyo kahapon. Si Dexter, na pinalikas sa mga kaanak kahapon, pinili raw na manatili dito sa kanyang bahay kagabi para bantayan ito. Masyadong malakas yung hangin. Binantay mo yung bahay niya? Opo sir, binantayan ko namin kasi
Nililipat na yung mga yero. Sa drone video na ito, kita kung paano hatakin ang ulap ng papalayong bagyo na nasa West Philippine Sea. Laking pasalamat na lang ng mga taga Ilocos Sur na lumihis ang bagyo sa kanilang probinsya. Sa Cagayan at Isabela, mahigit 40,000 residente ang lumikas dahil sa bagyong Juan ayon sa Office of Civil Defense Region 2. Umapaw na ang Chico River at hindi madaanan ng Tuaw Overflow Bridge. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Posible raw abutin ng ilang linggo bago tuluyang humupa ang tubig sa mga binahang lugar sa San Pablo, Laguna. Pinalala kasi ng bagyong Juan ang bahang unang idinulot ng bagyong Tino. Saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, nagulat ang maraming residente dito sa San Nicolas, sa Barangay San Nicolas, dito sa San Pablo, Laguna, sa taas ng baha na kanila naranasan sa pagdaan ng Super Typhoon Juan dito kahapon. Naabutan naming nagpapump ng tubig papuntang drainage, Archibald, dito sa Barangay San Nicolas, San Pablo, Laguna. Ang tubig galing sa loob ng kanilang compound na ngayon ay lagpas tuhod pa rin matapos ang pag-uulan dala ng Super Typhoon Juan. Gaano kalala dyan sa loob, sir? Yung pinakadulo hanggang dito. Okay. Tapos, ito sa unahan, ito lang yung mababaw na. Itong pinakababaw hanggang bewang. Si Manny naman sa kanyang jeep muna lumikas matapos ding pasukin ng baha ang kanilang compound. Kasama niya ang kanyang senior citizen na tiyuhin at kanyang mga alagang aso. Kagabi po kami nagmamonitor ng pagtaas ng tubig at bandang alas 11 po nung umapaw na dito ang tubig. So hindi na po kami natulog. Itinaas na niya ang ilan sa kanilang mga gamit pero may iba na tuluyang inabot na ng baha. Bagyong Tino pa raw ang baha rito. Sa kanyang video kaninang umaga sa likurang bahagi ng compound, mas mataas ang tubig. Sa tuwing umuulan at bumabagyo raw rito sa Purok 1, Barangay San Nicolas, dito sa San Pablo, Laguna, ang baha dito sa compound na ito, umaabot lang ng hanggang dito sa bahaging ito. Pero nitong bagyong Juan, ang baha, tumaas ng tumaas at umabot na papunta rito sa kalsada. Kaninang umaga, nagkaroon din ng rescue operation sa barangay sa iba pang purok. Ayon sa kanila, nagulat din sila sa laki ng tubig. Actually, sir, pag umuulan talaga ng malakas, hindi po talaga umaabot ng ganito. Ngayon lang po kami nagulat, bakit umabot siya ng ganito pagkakabaha. Yung tinignan po namin, ang baha po ay nanggaling po sa ibang barangay, katulad po ng Barangay San Crispin at San Juan. Lahat po ng tubig nila ngayon, dito po bumababa. 14 na pamilya ang nasa evacuation center ngayon. Tila nagkulay tsokolate na mga kalsada sa Barangay Calo sa Bai, Laguna. Yan kasi ang iniwan ng humupang baha sa lugar dahil sa bagyong Juan. Ang mga residente abalang-abala sa paglilinis na aabuti ng ilang araw. Mga 3 araw lang po. Sa Barangay San Antonio, hindi putik kundi baha pa rin ang problema. Ayon kasi sa mga residente, bago pa ang pananalasa ng bagyong Juan, baha na sa kanilang lugar. Dagdag pa dyan ang hindi pagbaba ng level ng tubig ng Laguna de Bay, nakatabi lang na nasabing barangay. Kaya ayon sa mga residente ay posibleng umabot pa ng ilang linggo bago humupa ang tubig sa mga binahang lugar dito sa Barangay San Nicolas. Live mula rito sa San Pablo, Laguna para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nico, kung magtatagal pa ng ilang linggo bago tuluyang humupa ang tubig baha dyan sa Laguna, meron ba tayong abiso o meron na tayong impormasyon kung kailan makakabalik sa normal ang operasyon ng mga establisimento at kung kailan makakabalik na sa trabaho ang ating mga kababayan dyan? Pia, ang sitwasyon kasi dito sa Barangay San Nicolas, ilang purok lang naman, purok 1 hanggang purok 3 at yung mga gilid ng kalsada, yung binahalang. Pero yung ibang purok dito sa Barangay San Nicolas ay ano pa rin naman, normal pa rin naman ang buhay. At kanina, nakaparada lang naman tayo dun sa isang establishmento na katabi ng mga binahang mga purok ay ongoing naman or talagang tuloy-tuloy pa rin. Business as usual, ika nga, yung mga taga rito sa Barangay San Nicolas. Pia. Alright, maraming salamat, Nico Wahe. Labis na naapektuhan ng mga pangunahing serbisyo sa Camarines Norte kasunod ng pananalasa ng bagyong Juan. At mula sa Daet, Camarines Norte, saksi live si Darlene Kai. Darlene?
Pia, bukod sa mga nawasak na bahay at estruktura, mga linya ng komunikasyon at yung supply ng kuryente at tubig ang talagang napinsala dito sa probinsya ng Camarines Norte. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante nang madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin kahapon. Siyempre malungkot, 2 bahay ang nawala. Dito kasi nakatira yung binata ko, duman sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit sa akin pero okay na rin, buhay din kami mag-anak. Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po magawa po ng maliit man laang na kubo dito para may matuluyan po yung 2 ko pong anak. May ilang sinubukang kumpunihin ang mga nasira nilang bahay. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang, kaya hindi rin naman talaga basta-basta makakapag-operate gawa ng walang kuryente. Ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. wala pa ring kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Itinumba kasi ng pagkalakas-lakas na hangin ng magkakatabing posting ito, hindi tuloy madaanan ng kalahati ng kalsada. Nahihirapan din sa pagdaan ng mga residenteng nahaharangan ng kable. Wasak din ang mga tindahan sa gilid ng kalsada. Ang mga nilipad na yero nagkalat sa kalsada. Mahaba rin ang pila ng mga nagpapakarga ng gasolina dahil kakaunting gasolinahan lang ang bukas. Sa bayan ng Mercedes, nagbayanihan ang mga taga Purok 1A Barangay 7 sa paghatak ng isang bahay na tumagilid dahil sa malakas na hangin. Mas malala naman ang sinapit ng katabing Purok 1B dahil wala nang natirang mga bahay sa bahaging ito. Kahapon lang, puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay 7 sa bayan ng Mercedes. Pero tulad po ng nakikita nyo, na-wash out na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon 1. Walang magawa ang mga residente kung hindi suyurin ang tumpok ng mga kawayan at pawid. Si Tatay Arnel, pinira-piraso ang mga kahoy para kahit paano'y mapakinabangan. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ng itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, kabado din at inisip mo yung tinitirhan mo. 3 poste na lang ang naiwan sa bahay ng tiyuhin ni Jerish Palero. Nalungkot, naluha, siyempre wala din pong matutuluyan. Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction nito. Narito pa ang ilang construction materials sa tinangay din ng malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, ibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa hingi ng panig ng DPWH ukol sa proyektong ito. Meron ang initiative din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. 80 barangay sa probinsya ang isolated sa ngayon. Tuloy rin ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matapos ang hagupit ng bagyo, nagpulong ang PDRRMC sa Catanduanes. Pinag-usapan nila ang kawalan ng mga pangunahing kalsada dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. Wala ring kuryente sa lalawigan, pati na rin supply ng tubig. Dahil naman sa kawalan ng telecommunication signal, naging mahirap ang koordinasyon sa malalayong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng PDRRMC sa NDRRMC para sa karagdagang tulong at relief operations. Pia, iniimbestigahan na raw ng DPWH itong ang seawall na hindi pa natatapos. Patuloy din ang koordinasyon ng mga otoridad para maayos na ang mga linya ng kuryente at tubig dito. At live mula rito sa Daet, Camarines Norte, ako po si Darlene Kay ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. 3 dam sa Bulacan ang nagpapakawala pa rin ng tubig kanina dahil sa bagyong Uwan. Sa Nueva Ecija, ilang infrastruktura ang winasak ng bagyo. At mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija, saksi live si Mariz Umali. Mariz?
Yes, Pia, higit sa pinsala sa infrastruktura at agrikultura, matinding takot ay dinulot ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa mga taga Central Luzon kahit naman hindi dito naglandfall ang bagyo. Hanggang bewang ang baha sa looban ng Barangay San Agustin sa Hagonoy, Bulacan. Hanggang hita naman sa kalsada. Kaninang umaga, may mga naghahakot pa ng gamit para lumikas. Bakit kayo lumikas na? Labog po yung bahay namin eh. Kumuho pa naman, mabagal na. Mabagal lang po. Pero may ibang piniling manatili sa kanilang bahay kahit baha. Sanay na po. Kahit na ang iba'y sanay na sa baha, mahirap pa rin daw ang kanilang sitwasyon. Ang ilan dumidiskarte na lang para kumita kahit baha. Hanggang hita rin ang baha sa Barangay Santa Monica. Ang mga nakatira nga sa bahay na ito nasa ikalawang palapag na. Sa bayan ng Kalumpit, hindi pa humuhupa ang bahang dulot ng pagulan at high tide. Tumaas pa ito dahil sa bagyong Uwan. Under pa ba yan? Ayon sa Kalumpit MTRRMO, 19 na barangay ang binaha. Sa bayan ng Giginto, binaha rin ang mga residente sa housing project na ito. Hanggang tuhod ang tubig. Sa bahaging ito, abot hita pa nga. Lumikas ang mahigit 200 pamilya. Ang Makaiban Bridge sa bayan ng Santa Maria hindi na madaanan dahil sa rumaragasang tubig. Lagpas tao raw ang lalim nito ayon sa mga residente. May inilagay ng babala na hindi pa pwedeng madaanan ng tulay. Ayon sa Bulacan PDRRMO, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Bulacan kasunod ng mga naranasang pagulan. Sa isang barangay sa Karanglan, Nueva Ecija, mabilis na tumaas ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Panik na po kami dahil ayan na po ang biglang dating ng tubig. Sobra po ang lakas. Umiikot po yung hangin, kaya natakot po kami ng gusto. Ayun na, may tao pa doon eh. May dumating namang rescue team para ilikas ang mga residente. Malaking pinsala ang inabot ng ilang infrastruktura, katulad ng approach slab ng Baluarte Bridge sa Barangay RA Padilla. Nag-scar po yung ilalim ng ating approach slab para po, kung makikita po natin, wala na pong laman yung ilalim ng ating pavement. Masyado po, delikado po sa motorista, lalo na po yung mga heavy trucks na dumadaan dito, may tendency pong bumagsak. Pati ang slow protection at gabion wire sa Karanglan River sa Barangay Burgos. Nasira matapos ragasain na malakas na alon sa ilog. Marami ring pinatumbang mga puno at sinirang bukirin. Aabot sa 2,000 pamilya ang apektado at kinailangang ilikas. 5 barangay pa rin ang nananatiling isolated o di pa maabot. Namahagi rin ng 500 na family food packs para sa mga apektadong residente. Sa bayan ng Laor, tumaas ng husto ang tubig sa Bato Ferry River kaya pinadapa nito ang maraming mga kubo na pasyalan ng mga turista. Ang iba, tuluyan ng tinangay. Masyado pong malakas yung hangin, masyadong malaki pong dagok sa amin to kasi ito lang po yung kinabubuhay namin. Tumaas din ang tubig sa Bangkerohan River sa boundary ng Palayan at Bungabon. Sa kabuuan, nasa 14,000 ang inilikas. Mahigit kalahati pa rin ang lalawigan ang nananatiling walang supply ng kuryente. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, 3 pamilya kasama ang isang lola na may sakit ang pansamantalang lumikas sa isang puntod sa sementeryo. Siksika na raw kasi sa evacuation center. Inaalala rin daw nila ang kanilang nanay na may karamdaman. Tuloy pa rin daw ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Para lang umasip kami, baka mamaya biglang tumaso yun. Pia, nananawagan ng lokal na pamahalaan ng Karanglan sa national government na ipagawa na ang kanilang riverbank protection dahil nga heavily silted na ang kanilang ilog kaya't mabilis umapaw ang tubig dito at kinakain din daw ng ilog ang kanilang bukirin. Samantala, dito naman sa aking kinaroroonan na ngayon dito sa Santa Rosa sa Nueva Ecija ay mas gumanda na ang lagay ng panahon, tumigil na ang ulan at hindi na rin gaanong kalakas ang ihip ng hangin. At yan ang pinakasariang balita live mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mariz, dun sa nabanggit mo na 5 barangay na nananatiling isolated sa ngayon, sila ba ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-preposition ng supplies para naman na kahit papano dun sa mga evacuation center halimbawa ay hindi magkukulang ang pagkain, gamot, tubig o ano pang supply? Pia, sa ngayon, ang ginagawa ng lokal na pamahalaan dito, gaya ng binanggit ng provincial administrator, ay
hindi na kasi sumapat yung mga naunang na preposition na supply. So ngayon, ang kailangan ay nakikipag-usap sila sa lokal na pamahalaan kasi baka may mga iba naman daw ruta na pwedeng daanan para maibigay din yung kanilang mga supplies. Kasi of course, dahil nga ilang araw na rin na nag-uulan, ay syempre mas maganda kung madadagdagan yung supplies na unang na ipamahagi sa kanila. So kahit na may mga na-preposition na before, mas maganda raw na madagdagan na rin to sa lalong madaling panahon. Kaya't bukas ay actually ngayon pa lang ay inaasikaso na nila kung paano nila mararating yung mga isolated areas na yun. Pia? Maraming salamat, Marie Zumali. Wala nang natira sa mga barong-barong na hinambalos ng dambuhalang alon sa Baseco, Maynila kasunod ng hagupit ng bagyong Juan. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Malakas ang hampas ng alon sa seawall ng Block 2 sa Baseco, Maynila. Ang mga bubong ng mga bahay sa paligid halos tangayin na ng hangin. Pagkatapos nito, tuluyan ding nasira ang bahay ni Neneng nang abutin ng hampas ng alon. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. 10 po anak ko eh. Gusto ko rin magkaroon ng bahay pero ganito nga. Hindi mo rin kasi masabing kalikasan. 7 barong-barong ang nawasak sa lugar habang 5 ang partially damaged. Ang isa sa mga barong-barong, tinangay pa ng alon. Ang isang ito naman, isa na lang ang natitirang paa. Nagsalubong ko po kasi alon dito eh. Sumampa rin po sa bubong namin hanggang dyan. May kasama ng sa Manila Bay, buhangin. Nagkalat ang mga buhangin. Tulong-tulong ang mga residente sa paglinis nito para makadaan ang mga sasakyan sa kalsada. Ang isang mangingisda, sinusubukang isalba ang inanod niyang bangka. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nag-uuwian na ang ilan sa mahigit 3,000 pamilya o mahigit 10,000 individual na lumikas sa mga evacuation center. Pero kagabi, may mga residenteng sinundo sa kanilang tirahan para kumbinsing lumikas na. Hanggang kanina, malakas pa rin ang alon at hangin sa Maynila kaya may mga mangingisda pa rin hindi makalaot. May ilang stranded din sa Northport dahil kanselado ang biyahe ng mga barko. Nag-alala sila sa akin dahil may bagyong malakas. Sana nga lang po, ligtas ako makauwi sa pamilya ko po. Nasira naman ang floodgate na ito sa Paco Pumping Station sa kasagsagan ng bagyong Uwan. Ang nasirang floodgate, gawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa MMDA, posibleng dahil ito sa hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot ng mahigit 12 meters kagabi. Nagkalat naman ang mga piraso ng bakal at yero sa kahabaan ng Balete Drive sa Quezon City. Pansamantala itong hindi nadaanan ng mga sasakyan habang nire-respondihan ng mga taga-barangay at LGU. Ayon sa mga otoridad, galing ito sa trusses o pamakuan ng bubungan na nilipad mula sa kalapit na gusali dahil sa lakas ng hangin. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Malabon, isa-isa nang nag-uwian ang mahigit 800 pamilya na lumikas sa Malabon National High School kagabi. Pinayagan na rin umuwi ang mga lumikas na residente sa magkakatabing bayan ng Rodriguez at San Mateo Rizal at Marikina City. Kabilang sa mahigit 20,000 residente na lumikas ang pamilya ni Laika. Nagbantay po kami. Para ngayon po, mas maaga po kami makalikas. 3:00 pa lang po nagligpit na kami. Tapos ayun po, nung 6:00 na, lumikas na kami. Ang ilan sa mga lumikas, isinama ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa LGU ng Marikina City, Rodriguez at San Mateo sa Rizal, walang binaha sa kanilang mga lugar. Ang pinakamataas na level ng tubig kahapon sa Marikina River ay 14.5 meters, malayo sa 18 meters na forced evacuation. Relieve po kami dahil sa totoo lang po pinaghandaan naman po namin itong bagyong Uwan isang buong linggo. We've been conducting pre-disaster meetings. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ngayong gabi o bukas na madaling araw, posible na makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. Nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Hilagang kanlurang bahagi ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte,
Ilocos Sur, La Union, kanluran at gitnang bahagi ng Pangasinan at hilagang bahagi ng Zambales. Signal number 1 sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ang Polillo Islands, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Calimian Islands, Camarines Norte at hilagang kanlurang bahagi ng Camarines Sur. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 235 kilometers kanluran-hilagang kanluran ng Sinay, Ilocos Sur. At kahit papalayo na, nahahagi pa rin ito ang mga kaulapan at hangin ng ilang bahagi ng bansa. Pero ayon po sa Pag-asa, may posibilidad na unti-unti itong mag-recurve at bumalik sa loob ng PAR sa Miyerkules. Nadamay po ang pamilya ni Allen Ansay sa pananalasan ng Bagyong Juan sa Camarines Sur. Ayon kay Allen, malapit sa dagat ang kanilang bahay. Iniakyat daw nila ang lahat ng kanilang mga gamit at pagkatapos ay lumikas. Ligtas naman ang pamilya ni Allen. Sa panahon ng sakuna, nangibabaw po ang mga rescuer na buong tapang na sinusuong ang kalamidad. Kagaya na lang po sa Verac, Catanduanes kung saan sinagip ng Coast Guard ang isang stranded na residente. Sa Peña Blanca, Cagayan, 100 taong gulang na lola ang binuhat ng mga rescuer para pumadala sa evacuation center. Ang GMA Kapuso Foundation naman nakapag-abot ng tulong sa 3 coastal barangay ng Catarman, Northern Samar. Ganyan din po sa Goa, Camarines Sur at sa 4 na bayan sa Cagayan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.